Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong mga videos dito na nare-reactan ano. Nung mga nakaraan dati, nag-react na ako ng mga money hunt eh. Na kung akong tatanungin that time, hindi talaga ako pabor sa mga money hunt na to or yung paunahan. Hindi talaga pabor kasi pwedeng pagmula ng ano yan eh, ng kaguluhan or worst, pwedeng pagmula ng krimen yan eh. Kasi pera yan, di ba? Yung ang unang mga version ng money hunt, magtatanim ka ng pera kung saan, papakita mo yung lugar, then mag-uunahan yung mga tao, 'di ba? Para makuha yung pera. Then sunod na version naman, yung sasakyan, magpa-park siya tapos magpapaunahan. So ito yung nangyari dito sa isa, si Sir Chris Hippers. So ito no. Kasi nung pa talaga ano na ako dito eh. Pero trip nila yan eh. Kasi sa ngayon, wala pa kasi napapahamak dyan. Magkakaroon lang ng ano ng pagbabawal dyan or magiging controversial lang ito pag may napahamak na, pag may namatay na, di ba? pero pag wala pang namamatay, yung mga nagkakagulo lang, anuhin lang yan. Palalampasin lang yan. Di ba meron pang tinatawag na ninong daw, yung ninong. Di ba? Matig, nakasunod talaga. Nakasunod. Tama yung hinala ko. Di ko lang alam kung ilang oras or minuto siya nag-abang doon sa tinitirahan namin. Kuya, nakasunod ka na kuya, nakita kita. Doon pala. Grabe naman kuya, sinundan mo pa ako dito. Grabe naman yan. Ginawang karir na yung ano no. Ginawa ng karir yung pagsusunod. Anong nangyari? Sinundan na siya. 'Di ba? Buti nga sumusunod sa'yo, sir, ano eh. After lang sa money hunt eh. Paano ko hold upper yan, di ba? So ayun guys, gusto ko lang magbigay ng statement about sa nangyari kanina. Sobrang nakaka-disappoint. Di ko alam kung safe pa ba ako, kung safe pa ba yung mga kasama ko. Kasi grabe guys, kanina, before kami magpamanihan, lumabas ako. Kasi inayos ko itong sasakyan na ito, niready ko. So may nakita akong nakamotor. Nasa malayo, siguro mga 1 kilometro. Actually, ano eh, yung sinasabi niya, safe pa ba? Yung safe pa ba kami? Safe. Kasalanan yun din kasi yan eh. Nag-ano kayo eh, nagpauso kayo nung yung survival of the fittest type na ano gimmick. 'Di ba yung pabilisan, paanuhan, yung 'di ba? Kasama sa ano yan kasi contest yan kuya eh. Lahat ng advantage, unang-una, hindi naman kayo nag-set ng rules, 'di ba? Siyempre, yung mga tao mag-iisip talaga ng paraan para mauna sa inyo. Kahit nga disgrasya yan eh. Kaya talagang kung ako lang hindi ako pabor sa ganito eh. 'Di ba? Ulitin nga natin, pakinggan natin yung paliwanag niya. Kuya, nakasunod ka na kuya, nakita kita. Doon pala. Grabe naman kuya, sinundan mo pa ako dito. Grabe naman yan. Grabe naman. So ayun guys, gusto ko lang magbigay ng statement about sa nangyari kanina. Sobrang nakaka-disappoint. Di ko alam kung safe pa ba ako, kung safe pa ba yung mga kasama ko. Kasi grabe guys, kanina, before kami magpamanihan, lumabas ako. Kasi inayos ko itong sasakyan na ito, niready ko. So may nakita akong nakamotor. Nasa malayo, siguro mga 1 kilometro. Pinabayaan ko lang kasi iniisip ko lang, sabi ko baka nagpapahinga. Tsaka hindi ko naman kilala, sabi ko parang wala lang. Nung papasok ako ulit ng tinitirahan namin, yun, napalingon ulit ako sa kanya. Yung parang nagkaano kami, tapos nakatingin din siya sa akin, although malayo, pero yung nasa sense mo, nagkatingin ng kayong dalawa, pumasok sa isip ko, nakaabang na kanina pa. Tapos bigla siyang umalis, na tinitingnan niya ako. So ang ginawa ko guys, tinandaan ko yung motor niya, yung helmet niya, yung damit niya, yung short niya. Tapos nung papunta na kami dito ng Ocampo, habang nagde-drive ako, iniisip ko na yun, baka nga nakaabang na. Pero sabi ko, hindi naman siguro kasi Nagat Ocampo, malayo na yun guys. So naman siguro siya mag-e-effort pa kung susundan niya ako. Pera kasi yan kuya. Ganito kasi yan, magkano bang pinamimigay nito? Libo-libong pinamimigay niyan, di ba? Siyempre, kesa naman maglalamob yan, aabangan ka na lang yan.
na mag-post ng ano ng video, 'di ba? Or mag-live. Aabangan ka na lang niyan kaysa naman sa maglalamove pa siya, 'di ba? Diyan, sure ball na eh. Kaya nga dumadayo ako ng malayo. Gusto ko mapuntahan lahat ng lugar kasi yung mga followers ko na hindi ko naabot, yung pinupuntahan ko para fair lang, hindi lang sa isang lugar. Ngayon guys, ang inisip ko ngayon yung safety namin, yung safety ko. Kasi alam na nila yung tirahan ko, alam na nila yung Well, yung oras ako lumalabas, yung plate number ng sasakyan ko, yung sasakyan ko, alam na nila. feeling ko nga baka kapitbahay mo 'yan eh, na hindi mo lang alam eh, 'di ba? Hindi ko naman guys iniisip na may gagawin silang masama sa akin. Pero kung ganun ang mga nangyayari, ang pangit sa pakiramdam na yung feeling ko may nakamanman sa akin, may nag-stalk sa akin. Ayun, napaparanoid na ako, baka may nakasunod. So ayun lang guys. Sana next time. Gusto mo 'yan eh. I mean, no. Wait. Hindi mo gusto 'yan, pero 'yan kasi yung naging ikaw rin kasi may dahilan kung bakit ganyan. Kasi sa totoo lang, yung mga ganito, hindi ko nakikitang tulong to sa kababayan natin eh. Ang pinopromote nito ng mga money hunt, nakikita nyo ba yung resulta? Pinopromote yan away eh. Or hindi pagkakaisa, pagiging makasarili. Meron pa nga ako nakita yung way back na, siguro ilang buwan na rin yun, na content ko to, yung muntik na madisgrasya yung motor. Halos sagasaan niya na yung inuunahan niya makakuha lang nung pera. Hindi talaga siya, eh. Mas mabuti na lang siguro yung ginagawa ng iba, yung raffle, yung mamimili ka na lang ng hindi talaga siya eh. Kahit anong gawin nyo, tapos yung gumawa ng tubo ko sa baba. Kinikwento din kasi sa akin niya yan eh. Na, oy, may ninong eh, may tinatawag na ninong eh, sino ba yon? Na, oy, si ninong nandun sa malapit sa pinagtatrabahuhan ko, unahan nga kami doon. Habang kinikwento niya sa akin yon, di ba naririnig ko na iniwan daw nila yung trabaho nila para puntahan yon, para makuha lang, di ba? I mean, kung iniisip ko, nagsi-cellphone kayo sa trabaho nyo, sa oras ng trabaho nyo, tapos, paano naman yun, di ba? Hindi siya talaga maganda. Tsaka yung sinasabi mong para patas, kahit kailan hindi magiging patas yan kasi may mga mabibilis, may mga mababagal. hindi equal talaga yung opportunity dyan. Katulad niyan, yung in-stock nga na, may talaga nangangarir. Magkano ba yung binibigay nito? Libo din kasi yata ang binibigay mo eh. 'Di ba? May dala-dala ka pang pera lagi. Manganganib talaga ang buhay mo diyan. Hindi ko kinokontra yung ginagawa mo, no, pero yan eh. Talagang noon pa man nakikita ko na yung yung masamang maidudulot niyang money hunt na yan. Mas maganda na yung classic na yung meron ako nakikita before eh. May tanong sa screen tapos sasagutin niyo yung tanong sa screen. Mas okay na yun eh. At least yung mga magpa-participate sa'yo doon, safe sa bahay nila. Siyempre, lalo na, for example, ganito ang senaryo, no? Nasa lugar ka namin. Halimbawa, dito sa Valenzuela. Alam ko, doon ka nag-park sa harap ng Fatima University. Ako, siyempre, gusto ko magkapera. Uy, dyan lang sa may Fatima yun. Magmumotor ako, ang bilis ko nun. Para makapunta lang sa'yo. 'Di ba? Siyempre, yung risk na baka may masagasaan ako. Kayo wala naman kayong pakialam dun eh. Hindi naman kayo makukulong dun eh. For example, nakasagasa yung nagmamadaling pumunta dyan sa location mo. Hindi ka naman makukulong dun eh. Ang makukulong dun at kung halimbawa makabangga yon, hindi na makapunta sa'yo, malalaman mo pa ba yon? Na nabangga yung... Baka nga may mga nangyari ng ganun, hindi mo lang alam eh. Dahil just sa ginagawa mo eh. 'Di ba? Yung pagtulong, yung espiritu ng pagtulong, no, kung ano man 'yan, may mga kontra diyan eh, yung tinatawag na poverty porn, 'di ba? Sabagay, yung sa'yo naman, hindi naman siguro poverty, talagang contest lang talaga. Kaya lang yung pagtulong, sana minsan pinag-iisipan eh, hindi para lang para lang
dumugin ka ng viewers or para makahikayat ka ng, kasi risk talaga yan eh. May panganib talaga yan, min eh. Sa ayaw at sa gusto mo, may panganib yan eh. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na sila naman ang may ano, no. Hindi, dahil sa'yo kaya nagmadali yung mga tao. Dahil sa'yo, pwedeng may magsaksakan. 'Di ba? Halagang 1,000 nga, pinag-aawayan na ngayon sa hirap ng buhay eh. Yan pang pinamimigay mo na yan. Abay, kahit dito sa lugar namin, baka habulin ko din yan. Kung dito ka nag-park. 'Di ba? Kaya lang, 'di ba, sinasabi ko lang talaga na na hindi maganda. One of these days, no, kung hindi ikaw ang mapapahamak, akala mo safe ka sa loob ng ng sasakyan mo. One of these days magkakamali ka ng lugar kung saan ka magpa-park at kukuyugin ka. Or worst, wag naman sana hold upin ka dahil alam na may dala kang pera. Wag niyong hintayin na mangyari yun. Kailangan baguhin na itong style na to. Hindi ko nga alam bakit bakit bulag-bulagan or hindi pinapansin ng mga to eh. Nagba-viral naman to. Ito 3 million views, oh. 'Di ba? Di ba, but hinahayaan yan eh. Wala pa kasing napapahamak yung talagang malupit na pagkapahamak. Pero kung iisipin nyo, di ba? Wag nating yung natin, yung pambihira. Ika-capitalize pa natin yung pangangailangan ng kapwa natin eh para magkaroon tayo ng papanoorin sa social media eh. 'Di ba? Di kayo bahala kayo, suportahan nyo to, suportahan, no? Pero sinasabi ko sa inyo, one of these days may mapapahamak dahil dito sa ganitong gawain. Hindi man yung mga maghahunt, baka ito na mismo nagpapagawa. Ito, sinabi ko na yan on the record na to, September 29. September 29 sinasabi ko. September 29, 2025. Pag hindi tumigil ito, may mapapahamak dito. Babalikan ko itong video na to. Sure na akong may mangyayaring ganun. Nagsisimula na eh. 'Di ba? Kayo, suportahan nyo. Wala namang problema sa akin. Sinasabi ko lang. Next. Ito matagal ko na napapanood ito eh. Sinisend pa rin sa akin. Panoorin natin ha. Hindi naman siguro sinasabi ng iba. Hindi kasi malay mo sila naman talaga. Malay mo sila naman talaga. Ang problema siguro nahiya lang yung babae siguro. Pero kung kayo na talaga, babae naman, syempre isipin nyo din naman na pag gumanyan yung boyfriend nyo, okay lang. Diba? Hindi mo kailangan tumanggi. Diba? Anytime na ganyanin kayo, hindi mo kailangan tumanggi. Pero ito yung kasi masama eh, malay mo, nililigawan mo pa lang yan, tapos ginanya mo, sablay ka talaga. Let's say, nilibre mo lang dyan sa ticket, parang ang nangyari, malay mo, yung artist na pinapanood nyo dyan, ay gustong-gusto nung nililigawan mo. So, nilibre mo ng concert ticket. Diba? So, nandiyan kayo sa concert. Na ganyan. Kung hindi pa kayo, huwag kang gagawa ng ganyang kabulshitan. Diba? Lalo na kung sumama lang sa'yo dahil nilibre mo lang ng concert. Diba? Kung hindi pa iyong iyo, huwag kang gagawa ng ganyan, men. Dapat may malinaw na kayo na pag-uusap niyan eh. Na, oy, tayo na ba? Or
Pag gano'n saka ka gumanyan. Pero yung wala pa, 'di ba? Tapos gagawa ka ng ka-bullshit na ganyan, 'di ba? Sa'yo yung kasalanan nun. Nga katulad nung sinabi ko kanina, baka naman kasi kayo na nito ni kuya, eh, tinanggihan mo, eh, kay babae naman ako, hindi kakampi. Siyempre boyfriend mo yan, wag mo naman ipahiya ng ganun. Kahit pa sabihin mo, pwede kasi idahilan yan. Hindi kasi nung time na yun, enjoy na enjoy ako dun sa pinapanood ko. Tapos gaganunin niya. Kahit na, di ba, wag mo naman gaganunin. Kahit na, hindi pwede. Basta pag ginusto ng boyfriend mo na kissin ka, magpakiss ka. Pero, babalik ulit tayo, no, kung hindi pa kayo, ang tanga dyan yung lalaki. Baka mamaya unang labas nyo pa lang yun, gumanyan ka na eh. Tapos yung pagganyan mo, sa harap pa ng maraming tao, eh mapapahiya ka talaga nun, men, di ba? Bobo naman natin yan. Tama na yan, ang ginawa mo na lang sana, nagkumaway kayo, di ba? Feeling ko nakita sila sa doon sa yung malaking monitor. Kasi maganda yung pagkakakuha ng video eh. Mukhang professional eh. Nakita sila doon sa malaking monitor siguro. 'Di ba? Tamang, uy, turo mo kaway lang kayo. Kaway! Okay na yun. 'Di ba sweet na kayo noon? Hindi mo na kailangan gumawa ng ganitong kabubuhan. Ano ba, man? Ako'y nahihiya para sa iyo eh. Tingnan mo, ano ba? Ano ba, man? Ano? Takina. Ano ba ginagawa mo? Ako yung mamamatay sa kahihiyan sa'yo eh. Tangina, kinilabutan ako sa kahihiyan. Ano ba, men? Diyos ko naman. Ano ba, first time mo ba na manligaw na ganyan? Ano ba? Ano ba, men? Tangina. Diba? Okay lang sana kung sa gumano na lang yung pisngin mo ba? Hindi, talagang tinalikuran yung pagmumukha mo eh. Ano ba? Diyos ko naman. Ano lesson na natutunan? Gumawa ng ganyan pag okay na. Pag wala ng wala nang alinlangan, yung talagang kayong-kayo na. Actually, dapat nga gumanyan-ganyan ka na pag pinakilala ka na sa magulang. Kasi pwede kasi nga mangyari ganito eh. Pwedeng maging kayo na dahil pera mo, dahil magaling ka manlibre, di ba? Hindi ko naman inaano si ate na gold digger si ate. Di ba? Malay mo, ang habol lang sa'yo eh dahil nilibre mo lang ng kaya naging kayo. Mahirap din yun. Dapat talaga 100% bago ka gumawa ng ganitong, dahil kahihiyan mo ang nakasalalay dyan. Actually, hindi mo lang kahihiyan eh. Pati kahihiyan ng mga lalaking manonood sa'yo. Next. Tama na nga yan. Next tayo, next. Ano to? Ano ba naman katangahan to, men? Kakaliwa ka tapos hindi ako ang the best driver sa buong mundo, no? Hindi ako the best driver. Sometimes, sa pagmamaneho, medyo may katangahan din ako eh. Aaminin ko sa inyo. Pero, yung ganito, alam mo na may, nakikita mo naman siguro sa side mirror mo to, men eh. Ano ba? Tapos from dito, bigla kang kakaliwa. Ano ba, men?
Ay, so, basic na yun eh. Kung kakaliwa ka dyan, malayo pa lang, dapat nandito ka na sa lane ng kotse. Hindi yung ano ba? Uy, gago! Pakita din yung studio. Gago. Gago. Woo! Gago. Anga to eh. Guys, ingat po tayo guys. Dane, hindi ko galing siya. Gago, Ano sabi ng mga nasa comments? My own opinion sa'yo sa motor, always clear the road before you maneuver to the left. Mga mga Bisaya yung comments, hindi ko maintindihan eh. Pero 'di ba? Basic ito eh. Yan oh. Imposible hindi mo makita itong kotse na to. Tapos ano ba, men? Hindi, baka baka alimbawa nabigla siya na nakalimutan niya, ay dito na pala ako kakaliwa dapat. Pero kahit na, dapat caution pa rin. Ba naman? Anong sinasabi ng iba? That's the road if you go left to the left. Doesn't block the one ahead of you, especially if you're riding a motorcycle, because if it's four wheels you're done. It's good that you just flew away. Diba? Mas maganda na daw yun na tumalsik siya. You flew away. Now, ito, last video, no? Last video. Sabi ng anak ko, Daddy, palitan natin yung shock to. Sabi ko, wag. Daddy, palitan natin yung shock to. Sabi ko, wag. Ba't papalitan mo? Hindi, maganda yun eh. Wala kang karapatang palitan yan. Wala kang ambag, wala kang tira. Papalitan mo pa. Wala kang gas. Ako nagkarga ng gas eh. Linis ka, hindi mo malinis eh. May langis ka, hindi ka makabili. Oh. Tapos gusto mo palitan ng shock, huwag mong babuyin yan, all stock lang yan. Diba? O, yun ang vlog ko ngayon, yun ang vlog ko. Walang ambag, gusto palitan ng shock. Nahimik yan eh. Gangster to si kuya eh, no? Ginawa ng hapon yan, tama ang competition yan. Papalitan mo ng shock, huwag mong babuyin, stock lang yan. O, diba? Tama o mali? Yeah. O, Tama! Ako magpapakagas. At ang mo gagamitin, walang gas, marumi. Milinis yan, hindi mo mainit ang araw, umuulan, nitakpan mo, hindi mo nga matakpan eh. O ano, tama ba yung vlog o hindi? Sana all, di ba? Sarap na ng buhay nyo, marami pa kayong iniisip. Bababuyin nyo pa mo to. Huwag nyo pakailaman to. Ginagamit nyo na, bababuyin nyo to. Diba? Anyway, ako, pag nagsalita ako, magaspang. Kaya, wag mo lang. Cool niyang tatay eh, no? Walang tira. Pero sana hindi mo na binlag kasi parang pinapahiya mo na yung anak mo nun eh, di ba? Mas magandang kausapin mo na lang yung anak mo ng personal kaysa idaan mo sa pagbablog. Ulitin nga natin. Sabi ng anak ko, Daddy, palitan natin yung shock to. Sabi ko, wag. Daddy, palitan natin yung shock to. Sabi ko, wag. Ba't papalitan mo? Hindi, maganda yun eh. Wala kang karapatang palitan yan. Wala kang ambag, wala kang tira. Palitan mo pa. Wala kang gas. Ako nagkarga ng gas eh. Maglinis ka, hindi mo malinis eh. May langis ka, hindi ka makabili eh. Siguro nag-away sila sa bahay, ano. Ito yung way niya para mailabas yung yung frustrations niya. Oh. Tapos gusto mo palitan ng shock, huwag mong babuyin yan, all stock lang yan.
Yung ano nga, hindi stock eh, yung side mirror sir eh. Oo, pinalitan na eh. Yeah. O, yun ang vlog ko ngayon. Yun ang vlog ko. Walang tira, walang ambag. Gusto palitan ng siya. Nananahimik yan eh. Ginawa ng hapon yan, tama ang computation yan. Papalitan mo lang siya. Huwag mong babuyin. Stock lang yan. O, di ba? Tama o mali? Yeah. Okay, walang gas. Ako magpapakagas. Kada mo gagamitin, walang gas, marumi. Milinis yan, hindi mo mainit ang araw, umuulan, mitakpan mo, hindi mo nga matakpan eh. O ano, tama ba yung vlog o hindi? Sana all, di ba? Sarap na ng buhay nyo, Gangster. marami pa kayong iniisip. Bababuyin nyo pa mo to. Huwag nyo pakailaman to. Ginagamit nyo na, bababuyin nyo to. Di ba? Anyway, ako, pag nagsalita ako, magaspang. Gangster. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna yung pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.